So yun, magandang umaga sa inyo mga Samar. Nabad mga Sama, nandito tayo ngayon sa bungad pa lang or labas ng LPPCHEA. Ito po yung nabisita na natin last year. Hindi pa po nakupo si Mayor Escuno at kasagsagan po ng Battle for Manila Bay. At ito po yung pinuntahan natin. Isa po ito sa natitirang sanctuaryo ng mga ibon at bakawan dito sa bandang Metro Manila mga Sama. Ito po ay nagkakanlong ng iba't ibang klase ng migratory birds. Dito po sila tumitira kasi nga marami po silang source ng kanilang food and mga pagkain nila. At nandyan din po yung mga bakawan natin na talaga pong malaking bagay sa pag maintain po ng ecosystem. May nag-request din po kasi sa akin dati, naalala ko sa comment section na bisitahin natin ulit itong LPPCHEA. So yun mga Sama, ngayon samahan niyo po ako dito ulit sa LPPCHEA dito sa Parañaque. So yung masama, kung pupunta nga kayo, dito na tayo sa walkway papunta rin sa LPPCHEA. Parang po makuha kayo ng permit, punta kayo sa website, email kayo, and then parang fill upan nyo na yung form na papadala nila. Parang magbibigay kayo ng notice, parang letter of intent para makapasok kayo rito. Kung anong gagawin nyo, magkaka-clean up pa, magkasagawa ng research, bird watching, ganyan. And then may papadala sila sa yung PDF documents, which is anin nyo na po mga Sama, pipila pa nyo para makuha. So mga Sama, dito na tayo sa mismong Freedom Island. Nasa harapan nyo yung mismong baybayin ng Freedom Island dito sa LPPCHEA. Mga Sama, dito sa Freedom Island, nandito mismo yung mga bird sanctuary, and dun sa dulo nandun yung parang naging yung po yung bukana ng Parañaque River papalabas ng Manila Bay. So yun nga, parang Pasig River, yun yung mga daanan ng mga dumi-dumi nung esterong nakadikit or nakakonekta dyan sa Parañaque River palabas ng Manila Bay. Kaya yung lahat ng basura naiipon po rin sa dulo ng Freedom Island. Parang may mini dump site po sila ron. Kaya mamaya pupuntahan po natin. Pero yun nga po, napakaganda ng beach. Masama, yun nga, kapag ito po mangyayari, ito po yung realidad na kahit anong linis po rito sa baybayin, kung yung mga basura po is nandun sa mismong galing sa mga karatig bayan at lungsod, is yan, no? Medyo maraming dumi pa rito mga Sama. Kailangan po ng clean up. So umaano po itong LPPCHEA ng mga volunteer from private organizations, sa mga school. Yun nga, mag-i-email lang po kayo sa kanilang website para mabigyan ng parang karampatang permiso para makapag-conduct ng cleaning operations and research dito. Ito po yung protected habitat. Marami pong kinakanlong ng mga protected species, kaya kailangan po ng tulong natin para mapangalagaan sila. So yan po ang ng karagatan ngayon. Medyo malumot, maraming mga plastic pa rin. So yun nga, sana kung ano yung nilinis ng Baseco, ganun din yung magiging linis na itong ginagawa natin dito sa LPPCHEA Masama. So Masama, maririnig mo pa yung mga tunog ng mga ibon, mga humuhuni. So yan, Masama, ito nagkakaroon nga dito ng parang every week, tuwing weekends po is nagkakaroon ng coastal cleanup. Kaya itong mga basura na to, mga sako-sako, is naka-ready lang dito para kukunin po yan ng dump truck palabas dito sa LPPCHEA. Isipin nyo po ang dami, oh. At marami na nakuha, pero marami pa rin sa baybayin. Kaya kailangan pa rin po ng tulong dito
Nakapunta na po ako rito last year. Wala pa po to ngayon. Punta natin para nagtanim po sila rito ng mga kakaibang halaman. So yan Rippy Sargs. Okay, nilalagay pa yung pangalan na nung nagtanim po rito yung mga Miss Earth, planted by Miss Armenia. Tree planting and coastal cleanup. Susan Downs. Yan, Miss Australia. Dati po wala to, last year wala to. Miss Hungary. Mas maganda po yata nandito sila ngayon para at paano po nagagabayan nila tayo sa ating paglalakbay. Joke lang. So natin dito mayroon pa rito isa Miss Canada, Matea Henderson. So yun, yung kahabaan po nito sa coastal, may nakatanim na halaman. Ano pong halaman yan? Parang palm tree. At ayun, kitang-kita ko may ibon dun, may tagak. So yun nga, itong kahabaan pala ng coastal dito is tinaniman din kasama ng Miss Earth candidates. Na sana nga wish natin is nandito sila makasama. So last year makasama, yung huling punta ko, hindi naman ganito yung tubig. Parang medyo malumot ngayon, hindi ko po alam kung napapanahon lang. Yan parang masilt siya. Tsaka marami pong patay na seashell, which is parang indication nga po na pangit yun. Sabihin namamatay yung mga seashell dito. Sabihin yung tubig is hindi maganda, hindi ka buhay-buhay makasama. So yan po yung kalagayan ngayon dito sa bandang Freedom Island. Malayo-layo pa po yung ating laban para sa kalikasan dito sa ating Manila Bay. Yun nga, isipin nyo pag nalinis to. Nakita ko nga po last year dito may mga nagpipiknik. Ang advice nga lang po natin talaga is iuwi nila yung kanilang basura, wag iiwan dito. So yung mga sama, itong LPPCHEA is tinagurian din itong the last frontier of the coastal area. So para bang kasi nga po ito'y protected at kailangan mo po ng permit para makapasok dito. Hindi lang po basta-basta pwede ikaw papasok dito sa lugar na ito. So yun, konting brief info lang po. Ito ang LPPCHEA is meaning po niya is Las Piñas, Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area. So LPPCHEA is a nature sanctuary situated south of Manila Bay and along Coastal Road. Open to the general public, the area offers visitants a welcome breather from all the noise and bustles of urban living. I-clarify ko lang po, open to the general public, pero hindi po basta-basta pwede kayong pumunta nga. Ang parang open po siya once ma-secure nyo po yung permit needed. And then i-indicate ko po below yung doon po sa description natin yung kanilang email ad. I-indicate nyo po yun. Yun nga, ulitin ko, letter of intent and then personalized letter. Hintayin nyo po yung kanilang parang email back or reply. And then may papadala silang PDF file. I-fill upan nyo po and then email back to them. So yun nga, once na nag-email po kayo sa kanila, i-guide naman kayo through the process. So yun mga kasama, general public open po siya. Yun nga po, maganda pong gawin nyo pag pumunta kayo or kung grupo, mag-ano po kayo ng coastal cleanup, volunteer. And then yun po, pwede lang po kayong kumain dito. Yun nga, bilang batas na lang din po, bigyan turista iuwi po natin basura natin, or may mga basura naman po rito designated, wag na yung magkakalat sa dagat kasi nga po medyo critical na po yung ng ating karagatan. Kailangan po natin yung pangalagaan mga sama. Yun, tuloy po tayo. Ito po ay 175 hectares of wetland ecosystem. LPPCHEA consists of 2 islands. So ito po nga sa harapan nyo, yan po yung Freedom Island. And then nandun po yung Long Island mga kasama.
And then ito po yung with mangroves, ponds and lagoons, mud flats, salt swamps and mixed beach forests all over. In-establish po to noong 2007 through Presidential Proclamation number Presidential Proclamation number 1412 as amended. LPPCHEA is the first critical habitat to be declared in the country. So ito po pala isa pinakaunang critical habitat na dineclare sa ating bansa. At ang ano pa nga po is nandito to banda lang sa Metro Manila, as in katabi lang po ng Parañaque Coastal Road. So napaka-accessible mga kasama. So yun nga po, ito po yung kinukonsist ng mangrove, mga swampy terrain, itong coastal beach. At ito nga po yung kanlungan ng iba't ibang, hindi lang po local, may mga endemic po, Philippine duck nandito, may mga kingfisher. Meron din po migratory birds galing pang China na dumadayo rito mga kasama. Masama, yan po yung kalagayan ng tubig dito ngayon mismong baybay, nakakalungkot. Parang sabi na natin ang term is malailog pasig nung talagang kasagsagan ng dumi niya. Kulay itim po at medyo may amoy. Hindi po natin alam kung seasonal. Hindi ka po talaga maliligo masama. Sure, tanda ko pa, hindi pa po ganyan yan. Yung mga naliligo pa eh. Pero ngayon parang madumi yata talaga to. Kaya po yata nagkaroon ng fish kill. So maglalakad lang po tayo papunta ron. Pero kahit po ganyan yung tubig natin, ito po yung andito pa rin yung mga ibon, mga birds. Titignan ko po yung tubig kasi parang may mga umihingang isda. Pero wala akong makita eh. Baka plastic lang ka ako. Masama yun. Sa tingin ko po mukhang kailangan din ng hindi kakayanan to ng man-made cleanup lang, kailangan din yata ng mga makinarya to. Talagang yung silt po ba tawag dyan, yung itim, yung bukurak na itim. Ayan. Medyo may amoy pa talaga. So isipin nyo po makasama, pag ito po yung nalinis, ito po yung opinion ko lang, pag ito po yung nalinis, parang maging katulad ng Baseco na malinaw na yung tubig, parang hindi pa rin po magandang buksan talaga totally sa publiko. Panatiliin lang po na ito yung sarado. Kailangan lang ng permit para makapasok, para kahit paano po mapangalagaan, hindi lang yung mismong karagatan, pati po yung mismong mga nakatira rito mga hayop, yung mga ibon, may mga banggit pa nga sa akin, may mga sawa para rito malalaki. So yung mga kasama, konting dagdag info lang po rito. Mga kasama, ito pong LPPCHEA host around 41 species of migratory birds. Yung nga po yung nabanggit ko. Hindi po ito endemic, kumbaga migratory, galing pa sa ibang bansa. With some arriving from as far as Siberia. Ito po yung bandang Russia to, or mga kasama, north to, malamig, mga tagyalong lugar to, China and Japan. And then wild birds are the main fascination of LPPCHEA. Yun, naririnig ko parang may tunog ng ibon doon sa kalayuan. At any given day, guests are sure to find birds nesting, feeding, or flying around in the open. PPCHEA serves as a haven for our feathered bodies. Currently, there are around 82 wild bird species found in LPPCHEA, 41 of which are migratory. Little egrets and black-crowned night herons are some of the examples. So, meron din, dumarating din daw dito, mga endangered naman, Chinese egret, common green shank, black-winged stilts. So yun, Siberian ruby-throat and gray-tailed tattler. So yun mga kasama, may station po yung ating MMDA dito. Meron silang parang headquarters dito. Ayan, may mga balsa pa. Meron din silang bangka, parang nangangalaga rito ng seguridad at nitong lugar. Kasi nga ito po ay protected area mga kasama, MMDA.